Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang panliligaw ay isang karanasan na puno ng emosyon. Ito rin ay pagkakataon para mas makilala natin ang ating sarili at ang ating hinahanap sa isang relasyon. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na ba ang tamis ng panliligaw? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako nga pala si Flora at matagal na po akong taga-subaybay ng Barangay LS. Hindi ko po talaga pinapalampas ang bawat kwento tuwing alas 12 ng tanghali. At dahil po matagal na akong nakikinig at nakasuporta sa Barangay LS, ay napagpasyahan ko pong ibahagi sa inyo ang kwento ko. Sana po ay tanggapin at mapili ninyo ang sulat kong ito, Papa Dudut. Isa po akong simpleng babae na nagtatrabaho bilang servidora sa isang maliit na kainan dito sa Pangasinan. Hindi po ako galing sa mayamang pamilya, pero sa awa ng Diyos, kahit papaano ay may naipundar naman na maliit at simple na bahay yung mga magulang ko. At noong makapagtapos ako ng high school ay napilitan akong magtrabaho para matulungan ng mama at papa ko. Ako po kasi ang nag-iisang anak nila, kaya't malaki ang pressure na nararamdaman ko para masuportahan sila, Papa Dudut. Hindi na po nagtatrabaho ang mga magulang ko dahil pareho na silang matanda. At hindi ko po kayang makita silang nahihirapan. Kaya't ako na po ang nagsusumikap para sa amin. Bagamat maliit lang ang sahod ko, sa awa ng Diyos ay nakakaraos pa naman kami. Basta makita ko lang sina mama at papa ko na nasa maayos na kalagayan at nakakakain ng 3 beses sa isang araw, ay wala na po akong mahihiling pa. Sa trabaho ko po bilang servidora ay normal lang naman po ang takbo ng buhay ko. Paminsan-minsan ay nag-overtime pa nga ako para mas makaluwag ako. At sa kaka-overtime ko sa kainan na pinagtatrabahuhan ko ay doon ko nakilala si Kyle. Si Kyle ay isang construction worker na nagtatrabaho malapit sa kainan kung saan ako naninilbihan. Matagal na po akong nililigawan at kinukulit ni Kyle. Pero Papa Dudut, ayaw ko po talaga siyang sagutin kasi sa tingin ko ay sayang lang ang oras sa love life na yan. At mas gusto ko pong ituon ang buong atensyon ko sa trabaho at sa pangangalaga ng aking mga magulang. Ngunit ilang buwan din po akong kinulit ni Kyle na sagutin ko siya. Hanggang sa isang gabi ay hindi ko na nga po nakayanan at nakulitan na po talaga ako sa kanya. Sabi ko sa sarili ko ng mga panahon na yon, kung sasagutin ko siya, sigurado akong hihiwalayan din ako nito. Kasi mukha po siyang babaero. At kung sakali mang mangyari yon, at least ay hindi na niya ako kukulitin kahit kailan. At sigurado naman po ako sa sarili ko na kung sakaling maghiwalay kami ni Kyle ay hindi ako masasaktan kasi wala po akong nararamdaman na pagmamahal para sa kanya. Amoy pawis po siya, Papa Dudut, at tuwing gabi madalas siyang makipag-inuman sa kanto kasama ang mga kasamahan niya sa construction. At isa pa ay gwapong-gwapo din siya sa sarili niya. Ngunit dahil maliit lang po ang lugar namin, kahit na anong gawin kong pag-iwas sa kanya ay talagang palaging magkukrus ang landas naming dalawa ni Kyle, Papa Dudut. Flora, my babes! Sabi ko na nga ba, dito lang kita mahanap eh.
Diyos ko, Kyle. Nakainom ka na naman, no? Gabing-gabi na, oh. Umuwi ka na nga sa inyo? Alis na, Layasyo! Doon ka na nga! Ano ba kasing ginagawa mo dyan? Bulag ka ba? Malamang ako ang napag-utusan na magsara nitong kainan. Eto naman, ang sungit-sungit mo talaga sa akin. Halika nga muna dito. Huwag na huwag kang lalapit sa akin. Sigurado ako na amoy alak at pawis ka na naman. Ang arte mo naman, my babes. Tigilan mo na nga yung kakatawag sa akin ng my babes, kadiri. Grabe ka naman sa akin. Pero alam mo, kahit masungit ka, ang ganda mo pa rin. Tapos na ako dito, uuwi na ako. Diyan ka na nga. Uy, sandali lang. Ano? May papakiusap sana ako sa'yo eh. Flora, alam mo naman na matagal na akong may gusto sa'yo, di ba? At alam mo naman na matagal na rin kitang nililigawan. Kaya parang awa mo no. Sagutin mo na ako. Ay nako, itulog mo na lang yan. Sigurado akong lasing ka lang. Uy, hindi ah. Kaya nga ako uminom eh. Para magkaroon ako ng lakas ng loob para sabihin ang tunay na nararamdaman ko para sa'yo. Ibang klase ka rin ano? Ginawa mo pa talaga akong dahilan. Eh gabi-gabi ka namang umiinom. Paano mo alam? Pinagmamasdan mo ako? Aminin mo na, may gusto ka rin sa akin oh. Ang kapal ang mukha mo. Kilabutan ka nga sa mga pinagsasasabi mo. Palagi kaya kitang nakikita sa kanto, nakikipag-inuman sa mga kasamahan mo sa construction tuwing naglalakad ako pa uwi. Basta. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako sinasagot. Alam mo ba kung ano ang pinagkaiba mo sa adobo, sinigang at piniritong isda? Ha? Ano? Lahat ng yun, natikman ko na. Ikaw na lang ang hindi. Napakabastos mo naman! My babes, ang sakit na. Pero di bale, titiisin ko lahat ng sakit. Basta sagutin mo lang ako. May pick-up line din ako para sa'yo. Eto, makinig ka. Alam mo bang hindi tayo tao? Hindi tayo pagkain? Hindi rin tayo lugar? Sabi ko na nga ba eh. May gusto ka rin sa akin. Narinig ko na yan. Bakit? Kasi bagay tayo? Mali. Kasi hayop ka. GGSS ka rin ano? Aray, mas masakit pa ata yun kesa sa sampal mo. At saka, ano yung GGSS? Gwapong-gwapo sa sarili. Ha? Tabi nga dyan, uuwi na ako. Oh, ayan. Kyle, ano ba? Tumayo ka nga dyan, nakakahiya. Baka mamaya may makakita pa sa'yo. Sagutin mo na ako. Parang awa mo na. Ang sakit-sakit na ng tuhod ko. Oo, sige na. Tumayo ka na dyan. Ano? Oo na, sinasagot na kita. Sa wakas! Thank you! Thank you! Payakap nga! Hoy! Bago mo ako yakapin, maligo ka muna. Sa amoy mong yan, hindi niya yata tatalab yung sabon sa'yo. Subukan mo kayong gumamit ng laundry detergent. Baka sakaling gumana pa. Wala akong pakialam! Kahit buong magdamag mo pa akong tarayan! Basta, masaya ako na sinagot mo na rin ako sa wakas! Bumalik ka na nga dun sa mga kainuman mo. Uuwi na ako kasi sigurado akong hinahanap na ako ng mga magulang ko. Basta, aabangan kita dito bukas ng gabi ha? Hay nako, para may pakinabang ka, dito ka na rin kumain bukas para may benta kami. Makakaasa ka, my babes! Utang na loob, tigilan mo na nga yung kakatawag sa akin ng my babes. Napaka-jejemon mo. O sige, mahal na lang. Bahala ka dyan, goodbye. I love you, mahal! Hay nako, Papa Dudut. Hindi ko na natiis yung kakulitan ni Kyle at dumating na rin ang araw na sinagot ko na siya. Ang totoo niya, nakala ko ay hindi siya seryoso sa akin pero nagkamali ako kasi araw-araw niyang pinaparamdam sa akin na mahal niya ako. At in fairness na lang din sa kanya kasi simula nung sinagot ko siya ay araw-araw na siyang naliligo at hindi na siya amoy pawis. Araw-araw na din niya akong dinadalaw sa kainan na pinagtatrabahuhan ko. Nakakahiya mang aminin pero lumipas sa mga buwan at nararamdaman ko na nahuhulog na rin ang loob ko kay Kyle.
Oo, nung unay naiingayan at naalibatbaran ako sa kanya. Pero noong naging kami na ay mas nakita ko ang seryoso at determinado niyang side. Kahit yung mga katrabaho ko sa kainan ay nagulat din daw sa pagbabago ni Kyle. Kasi hindi na rin siya ganong kadalas makipag-inuman sa mga kasamahan niya sa construction. At tuwing sumasahod siya, Papa Dudut, binibigyan niya ako ng kung ano-anong regalo. Ang sabi ko pa nga sa sarili ko noon na mukhang mahihirapan talaga akong makipaghiwalay kay Kyle kasi napamahal na rin ako sa kanya. Sino ba naman kasi ang hindi mapapamahal sa isang lalaki na gagawin ang lahat para lamang mapasaya ka, hindi ba? At mukhang nahusgahan ko rin si Kyle kasi hindi naman pala siya babaero. Hindi siya nagkulang na ipakita sa akin na ako lang ang nag-iisang babae sa buhay niya. At habang tumatagal kami ni Kyle ay mas lalo akong nai-inspire at nagkakagana na sipagan yung trabaho ko sa kainan. At makalipas nga ang ilang buwan, Papa Dudut, na pagdesisyonan ni Kyle, nasa isang mamahaling restaurant kami mag-first date. Tandang-tanda ko pa noon na sinabi ko sa kanya na sa tabi-tabi na lang kami kumain. Pero siya ang nagpumilit kasi gusto raw niyang maging espesyal ang first date namin at sagot niya na daw yung babayaran namin. Kaya mas lalo lang talaga ako na-in-love sa kanya. Hindi nga babaero si Kyle, Papa Dudut, pero noong mismong gabing yon, may natuklasan ako sa pag-uugali ni Kyle na hindi ko alam kung matatanggap ko. Mahal, salamat talaga at dito mo ko dinala ha. Pero ang totoo niyan, hindi mo naman kailangan gawin to eh. Ang mahal-mahal kaya dito. Sigurado ka bang kaya mong bayaran yung mga in-order natin? Oo, huwag kang mag-alala. May dala naman akong pera. Pinag-ipunan ko talaga tong first date natin. Uy, ba't mukhang naiinis ka? May nagawa ba ako masama? Wala. Nabibwisit lang kasi ako sa waiter na kumuha ng order natin. Ha? Bakit naman? Lalamya-lamya kasi. Parang bading. Hoy, hinaan mo nga yung boses mo. Baka may makarinig sa'yo. At bakit? Totoo naman ah. At isa pa, 15 minutes na tayong naghihintay sa in-order nating pagkain. Siguro kung hindi bading yung waiter natin kanina, malamang kanina pa nakarating dito yung pagkain natin. Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Ba't mo pinagdidiskitahan yung waiter? Ang dami mo kayong in-order kanina, kaya malamang matatagalan talaga sila. Ay, umalis na lang kaya tayo dito. Maghanap na lang tayo ng ibang restaurant. Tumigil ka nga. Sigurado akong niluluto na yung in-order natin. Maghintay ka na lang dyan. Kung alam ko lang na ganito yung magiging kahihinatnan ng lahat ng to, sana hindi na lang tayo dito nagpunta. Alam mo, naninibago ako sa'yo. Ngayon lang kita nakitang ganito kagalit. Umamin ka nga. Ano ba talaga ang problema, ha? Wala. Sige na, sabihin mo sa akin. Kasi kung kikim-kimin mo yan, mas lalo ka lang magagalit. Sinabi na nga wala eh. Kung hindi mo ko kakausapin na maayos, aalis na lang ako. Ipa-take out mo na lang yung mga in-order nating pagkain. Mahal, sandali lang. Wag, umupo ka muna. Sige na, sasabihin ko na sa'yo. Magsalita ka na kasi para hindi ka na nagagalit ng ganyan. Oo na. Ay, galit ako sa mga bakla. Nandidiri ako sa kanila. Diyos ko naman, Kyle. Ba't ka naman magagalit sa kanila? Wala naman silang ginagawang masama sa'yo. At isa pa, mga tao lang din sila katulad natin. Mali. Nandidiri ako tuwing nakakakita ako ng mga katulad nila. Wala na silang ibang ginawa sa lipunan kung hindi ang magkalat. Umayos ka nga. Napaka mapanghusga mo naman. Eh bakit? Totoo naman ah. Nababad trip ako tuwing naririnig ko sila na nagsasalita. Nasisira ang araw ko tuwing tumatawa sila. Ayoko silang nakikita sa paligid. Alam mo, sobra ako nanghihinayang. Nangihinayang ka saan? Diyan! Diyan sa mga sinasabi mo. Oo, aaminin ko na nahulog na ang loob ko sa'yo. At kaya ako nasasaktan ng ganito kasi nagmumukha kang tao na ayaw kong mahalin. Ba't ba kamping-kampi ka sa mga bakla na yan ha? Sabihin mo nga sa akin, babae ka ba talaga?
Baka bakla ka rin, ha? Sumusobra ka na, ha? Napakabastos mo. Nagkamali yata ako na sumama pa ako sa'yo. Aalis na ako. Baka kung ano pang masabi ko sa'yo. Flora, mahal! Sandali lang! Ano? Halika na, bumalik na tayo sa loob. Bumalik ka doon at kumain ka mag-isa mo? Nawala na ako ng gana. Sorry na talaga. Hindi ko sinasadya yung sinabi ko sa'yo. Nagbibiro lang naman kasi ako eh. Ito lang ang sasabihin ko sa'yo, Kyle. Yung galit at pagkamuhi mo sa mga bakla, yan mismo ang sisira sa'yo. Pasensya ka na talaga. Ewan ko ba, bata pa lang kasi ako. Nandidiri at naiinis na kasi ako sa kanila. Pwes hindi ka na bata. Alam mo na ang mali at tama. Matuto kang kontrolin yung mga emosyon mo. Lalong-lalo na kung wala namang ginagawang masama sa iyo yung tao. Oo na. Halika na, bumalik na tayo sa loob. Ipangako mo muna sa akin na magbabago ka na. Ha? Sinasabi ko sa'yo, kung hindi mo susubukan magbago, hihiwalayan kita. Oo, sige na. Susubukan ko para sa'yo. Huwag mong gawin to para sa akin. Gawin mo to para sa sarili mo. Oo na, pangako yan. Promise. Halika na. Sobra akong nagulat ng gabing yon, Papa Dudut. Hindi ko nga akalain na ang jowa ko na akala ko'y mabait at seryoso ay may matinding galit pala sa mga bakla o yung tinatawag nila na homophobic. Ang mga katulad ni Kyle ang dahilan kung bakit marami sa mga kababayan natin sa LGBTQ+ community ang nahihirapang magpakatotoo sa sarili nila. Marami sa atin ang lumaki na may mga maling paniniwala at stereotypes na ipinapasok sa ating isipan. Kaya't nagiging mahirap para sa iba na tanggapin at yakapin ang pagkakaiba-iba ng bawat isa. Lalo na sa usaping sexual na oryentasyon. Alam ko, Papa Dudut, dahil may pinsan ako na bakla na palaging kinakawawa ng papa niya. Kahit matalino at mabait ang pinsan ko na yon ay hindi ito nakita ng tatay niya. Kaya madalas siyang umiiyak at lumalapit sa akin kapag siya ay pinagmamalupitan ng tito ko. Awang-awa ako sa pinsan ko na yon kasi hindi lang siya sa bahay nakakaranas, Papa Dudut, ng diskriminasyon, kundi pati na rin sa eskwelahan. Papa Dudut, madalas siyang tinutokso at binubuli ng mga kaklase niya kahit na wala naman siyang ginagawang masama. Kaya nung malaman ko na homophobic ang jowa ko ay talagang nagulat ako at nahirapan akong tanggapin ito. Pero Papa Dudut, noong gabing yon ay nangako naman si Kyle na susubukan niyang magbago. At pinanghawakan ko ang sinabi niyang yon. Kasi sa kabila ng mga pagkukulang niya, mabait naman talaga si Kyle sa akin. Hindi siya perfect, pero isa siyang mabait, maasikaso at mapagmahal na jowa. Dahil dito ay pinagpatuloy namin ang relasyon namin at sa mga sumunod na araw, umaasa akong unti-unti ay mababago ni Kyle ang kanyang pananaw. Lalong-lalo na pagdating sa mga bakla. At noong mga panahong yun ay naisip ko na siguro kung ako ang magiging gabay at kung magiging matyaga ako sa pag-iintindi sa kanya, baka balang araw ay mawala rin ang galit ni Kyle sa mga bakla at matutunan niyang tanggapin na lahat ng tao ay magkakaiba, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lumipas ang isang taon at naging magana ang relasyon namin ni Kyle. Napansin ko na malaki na ang pinagbago niya at hindi na mabilis uminit ang ulo niya at lagi na siyang nakikinig sa mga sinasabi ko. Pero syempre may mga pagkakataon pa din talaga na hindi maiiwasang uminit ang ulo niya. Pero patuloy ko na lang siya na pinagpapasensyahan kasi nag-improve na din naman siya kahit papaano. Papa Dudut, sobrang pinahanga niya ako kasi hindi na siya katulad ni Kyle noon na mabaho at mahilig makipag-inuman. At ang pinakamaganda pa dyan ay hindi na talaga siya umiinom. Isang malaking achievement na yon para sa akin. Lumipas sa mga buwan at napagdesisyonan din namin ni Kyle na doon na kami titira sa bahay niya. Siguro yung mga 10 minutes
yung layo ng bahay ni Kyle sa bahay namin ng mga magulang ko. At talaga namang tinodo ko na ang pakikipag-live-in kay Kyle sa bahay niya. Kasi nasa punto na kami ng relasyon namin na kailangan na namin ng sariling espasyo. Wala na rin kasing nakatira sa bahay ni Kyle kasi namayapa na yung mga magulang niya kaya solong-solo namin yung bahay. Ang totoo nga niyan ay walang pinagkaiba yung bahay ni Kyle sa bahay namin ng mga magulang ko. Parehong mukhang nabubulok pero mas mabuti na rin to kesa sa mangupahan pa kami. At kahit nagli-live-in na kami ni Kyle ay naaasikaso ko pa rin naman ang mga magulang ko kasi tulad nung sinabi ko ay 10 minutes lang naman ang layo ng bahay ni Kyle sa bahay namin. Masaya kami ni Kyle na naninirahan sa bahay niya at tuwing Sabado ay namamasyal kami kung saan-saan para mag-relax at makapag-bonding. Yung pamamasyal namin tuwing weekend ay ang nag-iisang pagkakataon namin para magkaroon kami ng quality time para sa isa't isa. Pero isang araw habang naglalakad kami sa isang park noong day off namin, nagulat ako nung bigla akong sinorpresa ni Kyle. Wala akong kaalam-alam na simula ng araw na yon, mag-iiba na pala ang takbo ng buhay ko. Ang ganda talaga dito sa park. Alam mo, sa lahat ng mga lugar na pinapasyalan natin tuwing Sabado, etong park na to ang pinakapaborito ko. Kaya nga dito kita dinala eh. Sandali lang. Mahal, ano yun? Ha? Yun oh, tumingin ka dun. Ang ganda nung ibon. Asan? Wala naman ako nakikita. Mahal, ano to? Will you marry me? Pagpasensya mo na tong singsing ha. Ito lang kasi yung kinaya ng budget ko eh. Huwag mo nga akong pinaglololo ko. 1 taon na simula nung naging tayo. At sa tingin ko, panahon na para magpakasal tayo. I do. Ha? Oo, pakakasalan kita. Sa wakas! Hinaan mo nga yung boses mo, nakakaya sa mga tao dito. Sorry na. Hindi mo naman kasi ako masisisi. Kasi ito na ata yung pinakamasayang araw sa buong buhay ko. Pero paaalalahanan lang kita ha. Kahit kasal na tayo, tutulungan ko pa rin sina mama at papa. Aba, syempre naman. Kailan ba ako nagkaroon ng problema dyan? Wala lang, baka kasi kapag kasal na tayo, pagbabawalan mo na akong tumulong kina mama at papa. Ganyan na ba talaga ang tingin mo sa akin? Hindi naman sa ganun. Ang totoo nga niyan, masayang masaya ako kasi ang laki na ng pinagbago mo. Pero may mga pagkakataon pa rin na mabilis uminit yung ulo mo. Pero hindi ibig sabihin nun, ipagbabawalan na kita na tumulong sa mama at papa mo. Siguro nga, pero naaalala mo pa ba yung first date natin sa restaurant? Huwag mo na nga ipaalala sa akin yun. Basta, pangako mo muna sa akin na mas hahabaan mo pa yung pasensya at pangunawa mo. Ay, sige, susubukan ko. Huwag mong subukan, gawin mo. Opo, Commander. Aray! Ikaw naman kasi, puro kakalokohan. Alam mo, ito mga sinasabi ko, para din naman to sa ikabubuti mo eh. Ayaw ko kasing dumating yung araw na, alam mo na lamunin ka ng galit mo. Makinig ka sa akin, mahal. May aaminin ako sa'yo. Ay, gusto mo ba talagang malaman kung bakit galit na galit ako sa mga bakla? Sige, magkwento ka. Makikinig ako. May best friend kasi ako dati. Ang totoo nga niyan, para ko na nga siyang kapatid eh. Pinagkatiwalaan ko siya pero yun pala sila ayos siya. At ang pinakamasaklap pa dyan, sinamantala niya lang yung pagkakaibigan namin. Mahal, dapat noon mo pa sinabi sa akin to para mas naunawaan kita. Paano ko sasabihin sa'yo nagagalit ka tuwing umiinit ang ulo ko? Paano hindi iinit ang ulo ko tuwing nagagalit ka? Pero di bali na. Mas naiintindihan na kita ngayon. Pero ganito kasi yon. Hindi mo naman pwedeng idamay ang lahat ng bakla nang dahilan sa karanasan mo sa best friend mong yun. Hindi naman yata tama na yung mga bakla lang yung palaging nakakaranas ng diskriminasyon. At isa pa, hindi lahat ng bakla ay katulad ng best friend mo na yun. Ay, siguro nga tama ka. Mahal,
Salamat talaga kasi pinaramdam mo sa akin na naiintindihan mo talaga ako. Ano ka ba? Wala yun. Uulitin ko. Ipangako mo sa akin na simula sa araw na to, mas lalawakan mo na yung pangunawa mo, ha? Oo, promise. Alam mo, mas lalo mo lang akong pinahanga ngayon. Ang totoo niyan, gustong-gusto na nga kitang pakasalan ka agad eh. Huwag kang mag-alala. Kasi bukas, magtatanong ako sa katrabaho ko na nagpakasal sa US. Ay sige, at bukas sa bukas, sasabihin ko na rin kina mama at papa na magpapakasal na tayo. Sigurado ako matutuwa sila. Pero sa ngayon, mag-celebrate muna tayo. Saan mo gustong pumunta? Ikaw talaga, gagastos ka pa? Okay na ako dito sa park. Huwag kang mag-alala. May ipon naman ako kahit papaano. Gusto mo bang kumain dun sa restaurant kung saan tayo nag-first date? Seryoso ka? Oo. Ba't mukhang gulat na gulat ka? Nung huli kasi tayong pumunta dun, gigil na gigil kang makaalis dun dahil sa waiter. Tapos ngayon, nagyayaya kang bumalik dun. Di ba, sinabi ko naman sa'yo na nagbago na ako. At isa pa, masarap din naman yung pagkain dun. Nagbago ka na nga talaga. Oh, halika na. Yun na nga siguro ang pinakamasayang araw sa buhay ko, Papa Dudut. Yung araw na nagaya si Kyle na magpakasal at yung nakita ko na tuluyan na siyang nagbago. Para akong binuhusan ng napakaraming biyaya noong araw na yon. At ayun na nga, Papa Dudut, pagkalipas ng ilang buwan ay nagpakasal kami ni Kyle sa Huwes. At ang sarap pala sa feeling ng ikasal. Pinaglalaroan na ata ako ng tadhana kasi nga wala talaga sa bokabularyo ko noon nang magkaroon ng jowa. Tapos ngayon ay ikinasal na ako. At hindi lang dyan natatapos ang lahat. Kasi dumating din ang araw na nagbunga ang pagmamahala namin ni Kyle at nagkaanak kami ng isang healthy baby boy. Sobrang saya ni Kyle noong nalaman niyang lalaki ang anak namin. At mas lalo pa siyang natuwa dahil kamukhang-kamukha niya ang anak namin. At lalo namang natuwa ang mga magulang ko na may apo na sila. Isa yon sa mga bagay na talagang ipinagpapasalamat ko. Kasi kahit matanda na sina mama at papa ay nagkaroon pa rin sila ng chance na makita ang apo nila. Sobrang bilis ng panahon, Papa Dudut. Kasi parang kailan lang ay karga-karga ko yung anak namin. Pero ngayon ay nasa high school na siya at sa awa ng Diyos ay nakayanan namin ni Kyle ang pagpapalaki sa kanya. Aminin ko sa inyo na may mga pagkakataon na nalubog kami sa utang dahil sa hirap ng pagpapalaki sa anak namin. Pero sa kabila ng lahat ay kinakaya naman namin. Lagi ko ring ipinapayo sa anak ko na mag-aral ng mabuti para magkaroon siya ng magandang kinabukasan. At nagpapasalamat kami kay Lord kasi sobrang bait at talino ng anak namin. Pero Papa Dudut, habang tuwang-tuwa ako sa anak ko ay unti-unti kong napapansin na parang kabaligtaran naman ang pinapakita ni Kyle. Isang araw habang nasa eskwela ang anak namin ay napansin ko na medyo namumula si Kyle at parang sasabog siya sa galit. Kaya naman minabuti ko na siyang kausapin at itanong kung ano pa talaga ang nangyayari sa kanya, Papa Dudut. Kyle, ano bang problema mo? Yang anak mo, pagsabihan mo yan ha. Sandali nga. Pag-usapan natin to na maayos. Maupo ka nga muna dito. Ay, hindi ko na gusto ang nakikita ko dyan sa anak mo. Ano ba kasi talaga ang problema? Paano kita maiintindihan kung bigla-bigla ka nalang nagagalit dyan? Yang anak natin habang tumatagal, napapansin ko na mas lalong lumalambot. Ang sagwa tignan. Kamukha ko pa naman yung batang yun. Nakakahiya. Yan lang ba ang pinoproblema mo? Oh, bakit? Akala ko ba nagbago ka na? Nagbago na naman talaga ako ah. Ang hindi ko lang talaga matanggap ay kung bakit sa anak pa talaga natin nangyayari to. Kung sakali mang bakla ang anak natin, hindi kabawasan yun sa pagkatao niya. At hindi yun kabawasan sa atin bilang mga magulang niya. Madali lang sa'yo ang sabihin yan kasi hindi naman ikaw ang pagtatawanan ng mga tao.
kung sakaling bakla nga yung anak natin. Ako ang pagtatawanan ng lahat ng tao. At ba't mo iisipin yung tingin ng ibang tao? Bakit? Sila ba ang nagpapakain sa atin? Wala namang ambag sa buhay natin yung mga yan ah. Wala ka na ba talagang kahihiyan? Basta. Sabihan mo yung anak mo na magbago na siya. Kung hindi, tatamaan sa akin yan. Kung meron man dito ang dapat na magbago, ikaw yun. Napakamapanghusga mo. Nagwawala ka na dyan. Ni hindi mo pa nga tinatanong o kinakausap yung anak mo eh. Tatanungin? Kakausapin? Para saan pa? Para mauwi lang sa dramaan yung usapan namin. Hindi. Pagka-uwi niya galing sa eskwela, papaluin ko yan hanggang sa magtanda. Huwag na huwag ka magkakamali na gawin yan. Sinasabi ko sa'yo, ako ang makakalaban mo. Kaya nagkakaganyan yan eh. Kasi kinukonsinti mo. At kaya ka nagkakaganyan kasi ang liit ng utak mo. Hindi ka marunong umintindi. Yung galit mo lang ang pinapairal mo. Flora, sa lahat ng tao, ikaw ang nakakaalam kung bakit galit na galit ako sa mga bakla. Ang totoo niyan, wala na naman akong problema sa mga bakla eh. Pero yung makita ko yung nag-iisa kong anak na unti-unting nagiging bakla, malaking problema sa akin yun. Hindi ako naniniwala na wala ka ng problema sa mga bakla. Kasi kung totoong natanggap mo na sila, hindi ka magkakaganyan ngayon. Utang na loob. Ba't mo ba kasi ako pinipilit na tanggapin sila? Hindi sa pinipilit kita na tanggapin mo sila. Yung sa akin lang naman, kung hindi mo sila matanggap sa kung ano sila, sana naman respetuhin mo pa rin sila bilang tao. Alam mo, napapaisip na nga ako eh. Siguro kasalanan mo ang lahat ng to. Nung buntis ka, pinaglihi mo ba yung anak natin sa bakla? Hayop ka! Kung nahihirapan kang tanggapin ang anak natin, pwes ako tatanggapin ko siya ng buong buo. Ibibigay ko sa kanya ang pagmamahal na hindi mo kayang ibigay sa kanya. At sa inyong dalawa, mas pipiliin ko ang anak natin. Asawa lang kita, Kyle. Pwedeng-pwede kitang palitan kung kailan ko gusto. Mahal, I'm sorry. Yung sa akin lang naman. Ayoko na minamalit at kinukutsa yung anak natin. Sana naiintindihan mo ko. Kung merong mang dapat umintindi at umunawa sa anak natin, tayo yun. Anong klase mga magulang tayo? Kung tayo lang din ang unang huhusga sa kanya. Kyle naman, sana naman matutunan mong tanggalin yung puot at pagkamuhi mo sa mga taong iba sa atin. Hindi mo ba nakikita? Unti-unti mong sinisira ang pamilya natin ang dahil sa galit mo na yan. Promise, magbabago na talaga ako. Ito na yung huling beses na pag-uusapan natin to, ha? I love you. Siguraduhin mo lang talaga na magbabago ka na. Kasi kung hindi, pinapangako ko sa'yo na lalayasan ka namin. Asawa lang kita, Kyle. Inuulit ko. Pwedeng-pwede kitang palitan kung kailan ko gusto. Pero yung anak ko, nag-iisa lang yon. Seryoso ka talaga? Ipagpapalit mo ako? Oo! Ipagpapalit kita sa foreigner. Ganun na. Ha? Ano ba, Kyle? Tigilan mo na nga yan. May kiliti ako dyan. Ano ba? Eto naman, pinapatawa lang kita. Wag mo naman ako ipagpalit oh. Hindi ko kakayanin kung mawawala ka sa akin. Ang tagal kaya kitang niligawan. Oo. At ako naman tong tanga, nagpadala ako sa scam mo. Uy, grabe siya. Pero seryoso, sana mahalin mo yung anak natin higit pa sa pagmamahal na binibigay mo sa akin. Ipangako mo rin sa akin na tatanggapin mo yung anak natin ng buong buo. Oo na. Totoo ba? Oo, pangako yan. At pwede bang tigilan mo na nga yung pagwawala mo? Nagmumukha kang gorila tuwing nagwawala ka eh. May gorilya ba na ganito kagwapo? Kapal na mukha mo. Hanggang ngayon, gwapong-gwapo ka pa rin sa sarili mo. Diyan ka na nga, magluluto pa ako. Hindi ko po akalain na hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala ang pagkamuhi ni Kyle sa mga bakla. Kaya nang umuwi na ang anak namin galing eskwela ay minabuti kong kausapin siya at doon ko nalaman at na-confirm na may nararamdaman nga siyang kakaiba sa kapwa niyang lalaki. Pero hindi ko po ito sinabi kay Kyle kasi baka magwala na naman siya. Sa kabila ng lahat ng ito ay palagi ko pa rin sinasabi kay Kyle na kailangan niyang lawan